Kung mahal mo, ipaglaban mo. Kahit pa masaktan ka, kahit pa iwanan ka. Dahil sa dulo ng lahat, mas mahalaga ang pusong hindi natakot magmahal kaysa sa pusong laging nagdududa. Masaya naman ako nung makilala ko si Gab. Medyo hinasgahan ko lang siya nung una, pero noong kausap niya si Lolo, mukha namang mabait si Gab. Kaso antipid ngumiti. Kaya naman eto, tinapos ko lang muna yung paghuhugas ng tasa at ilang plato sa lababo. Tapos sasamahan ko na si Gab doon sa may-ari ng apartment. Kaya lang, hala, pagtingin ko sa sala, si Gab tulog na tulog na. Nakapikit na yung kanyang mga mata, naghihilik ng mahina, at halatang mahimbing na ang tulog. Kaya naman eto, mabilis kong inayos ang silid ko. Kasi pagpapahingahin ko na lang muna si Gab dito. Kasi halatang pagod siya. At tila ba wala pang tulog. Matapos kong maayos ang silid ko, eto, lumapit ako kay Gab na natutulog na, nakaupo. Tapos hinawakan ko yung balikat niya. At agad naman siyang nagising. Sorry. Nakatulog pala ako, Akiro. Tara na ba? Gab, inayos ko yung silid ko. Matulog ka na muna dito. Mamayang hapon na lang tayo magpunta doon sa may-ari ng apartment. Akiro, nakakahiya naman sa'yo. Pasensya ka na ha. Wala pa kasi talaga akong maayos na pahinga at tulog. Okay lang yan, Gab. Tara na, magpahinga ka na muna sa silid ko. Wika ako at eto, sinama ko na siya sa silid ko. Gab, magpahinga ka na muna. Wika ako habang si Gab nahiga na at eto, pagpikit niya ng mga mata niya. Ilang saglit lang ang nakalipas aba. Tulog na kaagad. Kaya naman ito, iniwan ko na muna siya at nagpunta muna ako kay na lolo at lola. Na ayun, nasa labas, sa ilalim ng puno ng rambutan. Apo, anong balita? Nasaan na si Gab? Lolo, nakatulog po sa upuan Kaya ayun, pinalipat ko muna sa silid ko. Mukha kasing pagod na pagod siya, Lolo. Ayun, tulog na po. Apo, okay lang yan. Pero teka, halika nga dito, Apo. Bukas anniversary namin ng lola mo. Wala ka bang ipapakilala man lang na kasintahan mo? Lolo, wala pa po Pero
kapag nagkaroon na, nako, kayo ni Lola ang unang makakaalam. Apo, alam mo, parang kailan lang nung iniwan ka sa amin ng nanay mo. Ang liit mo at ang payat mo noon. Pero ngayon, binata ka na, kaso payat pa din. Malakas ka namang kumain, pero bakit hindi ka nataba? Lolo, alam niyo po, okay lang po ako. Tataba din ako soon. Pero Lolo, Lola, salamat kasi inalagaan niyo ako. At promise, kapag tumanda na kayo at hindi na kayo makalakad, ako na yung mag-aalaga sa inyo. O siya, Apo. Promise yan na, pero tara na muna sa bayan at mamalengke na muna tayo. Kaya ito, nagtungo na muna kami sa bayan. Medyo mainit ang panahon, kaya ito, haggard talaga ako. Pero okay lang. Tanghaling tapat na nung makauwi ako. Pinauwi na kasi ako ni Lolo at Lola. Baka daw kasi magising na si Gab para daw makakain na din ng tanghalian. Kaya eto, bumili na din ako ng lutong ulam. Bit-bit ko na yung ibang mga pinamili namin sa bayan. At eto, pagkarating ko sa bahay, diretso na ako sa kusina, tapos sumilip ako sa silid ko. At aba, tulog pa din si Gab. Hindi ko tuloy alam kung gigisingin ko na ba siya. Ang sarap pa kasi ng tulog niya. Kaya eto, nilapitan ko muna siya at naupo ako dito sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ko lang yung mukha niya. Ang masasabi ko lang, gwapo si Gab. Ang cute niya matulog. Ako kapag tulog ako, mukha akong mandirigma. At saka matangos ang ilong niya. Tapos pink ang labi. At ang napansin ko pa, malantik ang mga pilik mata niya. Tapos makapal ang kilay. Sa madaling salita, gwapo si Gab. Tapos maputi at makinis ang kutis. Parang anak mayaman. At di ko napansin na sobrang lapit na pala ng mukha ko sa kanya. Sa kakatitig sa mukha niya. Kaya ito, nagulat ako nung buksan niya yung mga mata niya. Tapos nagsalita siya bigla. Anong ginagawa mo, Akiro? Wika niya. Tapos eto, nahihiya ako at tumayo ako sa pagkakaupo ko sa tabi ng kama. Sabay dungaw sa bintana. Wala, may lamok kasi. Bubugawin ko lang sana. Ganun ba? Akala ko halikan mo ako eh. Pero Akiro, ang cute mo sa malapitan. Bigla ako nakaramdam ng kaba dahil sa sinabi ni Gab. Cute daw ako. Gagi. Bakit parang bumilis yung tibok ng puso ko? Kaba kaya to? O parang iba yung kahulugan?
Napapangiti na lang ako habang nakatungaw sa bintana. At ewan ko ba kung bakit napapangiti ako habang napakalakas ng pagtibok ng puso ko. At eto, tumayo na si Gab. Tapos lumapit siya sa akin. Tumabi siya sa akin dito sa may bintana. At sabay namin pinagmasdan ang magandang tanawin sa labas. Akiro, salamat ah. Kung di kita nakilala, baka hanggang ngayon naghahanap pa din ako ng lugar na sagot sa lahat ng tanong sa isip at puso ko. Gab, kain na tayo. Alam kong gutom ka na. Sige Akiro. Tara na. Sa sandaling to, sabay kaming lumabas sa silid ko. Tapos nakahawak siya sa balikat ko na mas lalong nagpalakas ng pagtibok na puso ko. Teka, ano ba tong nararamdaman ko? Bakit masaya ako sa taong ngayon lang dumating sa buhay ko?